Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ngayon, ating alamin ang ika-4 na kabanata ng nobelang Noli Me Tangere, Herehe at Subversibo. Pag-alis ni Ibarra mula sa hapunan, hindi niya alam kung saan tutungo. Naglalakad-lakad siya sa Maynila upang pakalmahin ang bigat ng dibdib. Habang naglalakad, napansin niyang halos walang nagbago sa lungsod ng loob ng 7 taon niyang pag-aaral sa Europa. Ang mga daan, tindahan ng intsik, lumang kampanaryo, pati ang isang dating baluktot na bakal na minsan niyang ginawa bilang biro nung kabataan ay naroon pa rin. Ang hindi pagbabago ng Maynila ay nagbigay sa kanya ng pagtataka at konting panghihinayang. Habang lumilibot, narinig niya ang sigaw ng sorbetero. Nakita ang mga huwepe at ilaw sa mga tindahan at pati ang isang matandang babaeng nakilala niya noon ay naroon pa rin. Para kay Ibarra, parang sandaling panaginip lamang ang 7 taon na inilagi niya sa Europa dahil tila hindi man lang umusad ang bayan. Sa pagmamasid niya, biglang may kamag-anak na tumapik sa balikat niya. Nang lingunin niya, nakita niya ang matandang tenyente na nakasama rin sa hapunan. Nakangiti ito at nagbabala sa kanya na mag-ingat at gawing aral ang sinapit ng kanyang ama. Nabigla si Ibarra dahil hindi niya alam ang buong pangyayari. Inakala ng tenyente na alam na niya at doon nalaman ni Ibarra ang nakahagulat na balita. Namatay ang kanyang amang si Don Rafael sa loob mismo ng bilangguan. Naguluhan at nataranta ang binata. Sunod-sunod ang tanong niya, paanong nabilanggo ang kanyang ama? Ano ang naganap? Sa huling sulat ng kanyang pamilya, masaya at payapa ang lahat. Wala siyang ideya na halos 1 taon na palang patay si Don Rafael. Sa awa, inibitahan siya ng tenyente na maglakad at ikukwento nito ang buong pangyayari. Habang naglalakad, malinaw na ipaniliwanag ng tenyente na si Don Rafael ay isang iginagalang na mamamayan. Mayaman ngunit makatarungan. Mahal siya ng mga tao, pero marami ring naiinggit sa kanya, kabilang ng ilang Kastila at lalo na si Padre Damaso na kalaunan ay naging pangunahing kaaway niya. Ayon sa tenyente, nagsimula ang lahat sa isang insidente sa isang kolektor ng buwis, isang dating artilyerong Kastilya na tinanggal sa serbisyo dahil sa kamangmangan at masamang asal. Lagi itong nililibak ng mga Pilipino dahil hindi ito marunong bumasa at sumulat at lumala ang ugali nito dahil sa pangungutyang natatanggap. Isang araw, matapos pagtawanan ng mga bata, nagalit ang kolektor at hinabol ang mga ito. Nagwala siya at nakasakit ng isang batang lalaki. Nagkataon namang nagdaan si Don Rafael. Nakita niya ang pang-aabuso kaya't inawat niya ang Kastila at itinulak para pigilan ito. Ayon sa ilang saksi, sinuntok daw niya. Ayon sa iba, itinulak lang. Sa hindi magandang pagkakataon, tumama ang ulo ng kolektor sa bato at namatay. Dito nagsimula ang kapahamakan ni Don Rafael. Dahil sa galit ng mga kaaway, sinamantala nila ang sitwasyon upang sirain ang pangalan niya. Pinaratangan niyang herehe at subversibo, 2 mabibigat na kaso sa panahong iyon. Ibinintang ang kanyang kung ano-anong kasalanan, pagbabasa ng ipinagbabawal na babasahin, pakikipag-ugnayan sa mga Pilipinong pare na binitay dahil sa rebelyon, pag-iingat ng mga aklat mula sa Europa, at pati pagsusuot ng barong Tagalog
kahit may dugong Kastila. Sunod-sunod na dinala sa kanya ang mga huwad na saksi, kasinungalingang ebidensya at mga gawa-gawang paratang. Kahit tumulong ang tanyag na abogadong Kastila na kinuha nila at kahit nagsusumamo ang tinyente sa Kapitan General, hindi nila napalambot ang bulok na huyukuman. Maging ang mga Pilipinong abogado ay natakot na sagutin ang kaso dahil baka madamay sila. Dahil sa matinding sama ng loob, pagod at hirap sa bilangguan, tuluyang nanghina ang katawan ni Don Rafael. Nang malapit na sana mapawalang sala, inatake na siya ng karamdaman at namatay siyang mag-isa bilang isang taong pinaratangang makasalanan at kaaway ng pamahalaan. Nang matapos magkwento ang tinyente, dumating sila sa kwartel. Nagpasalamat sa kanya si Ibarra, puno ng sakit, galit at pagkalito. Tahimik niyang pinara ang isang karwahe at nag-utos na ihatid siya sa Hotel Lala. Ayon sa kutsero, parang wala raw sa sarili ang binata.